El canto na Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. O diba? Pag hindi ka pinawisan, biglang umulan, kawawa ka naman. Muli na naman po mga kaibigan, narito na naman po ang programang Expose the Truth upang magbigay po na naman po muli sa inyo ng reaction video mula po sa video ng ating kapatid na Eli, na kung saan talaga naman pong marami po tayong matututunan po rito. Yung mga nagko-comment po dito sa ating programa na marami po silang natututunan, maraming salamat po sa inyong pagtutok mga kaibigan dito sa ating programa, sapagkat tunay nga po mga kapatid na sa pamamagitan po ng mga pangangaral ng ating kapatid na Eli ay talagang napakarami po tayong matututunan tungkol po sa aral ng Biblia. Kasi po mga kaibigan, lahat ng mga ibinabahagi niya, lahat ng mga itinuturo niya ay talaga naman pong nasa Biblia at nababasa naman talaga mga kaibigan. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa ating programang Expose the Truth. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe mga kaibigan, ay inaanyayahan ko po kayo upang mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga iba pang mga talakayan na atin pong ibinabahagi dito sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat na nakasubaybay at laging nakantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Ang video ng kapatid na Eli na gusto ko pong bigyan ng reaksyon mga kaibigan, ito po ay yung naganap doon po sa Araneta Coliseum, na kung saan ito yung Old Bible exposition ng ating kapatid na Eli doon po sa Araneta Coliseum, na napakaganda at napakarami kang matutunan po rito. So narito na po mga kaibigan. And now, brothers and sisters, we are pleased to give you the only sensible preacher in our time, Brother Eli Soriano! Ito pala yung part 1, yung pinalabas ko na unang video ng kapatid na Eli. Ito po pala yung part 1 niya, no, mga kaibigan. Magandang gabi po! Good evening to everyone. Sa lahat po ng naririto ngayon sa isang jump pack na Araneta Coliseum, sa mga nakikinig po ngayon sa kani-kanilang mga tahanan sa radyo, sa facilities ng RMN, at nanonood sa SBN 21 Free and UHF TV. At ganun din po sa lahat ng nakatune in sa atin sa World Wide Web, sa internet. A very pleasant good evening to everybody. We are glad to see you, and we hope you are also glad to see us, not only in person but even in television or in the internet. Hoping that this evening will be a fruitful evening of study regarding the Word of God. Magandang gabi po sa ating mga kababayan, saan man kayo naroon sa gabing ito.
Maraming salamat po sa ating mga bisita na dumating ngayong gabi. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig sa radyo at tagapanood sa telebisyon, naubos po lahat ang ticket natin. Meron tayong ekstrang 2,000 ticket, yung hindi na po uupo, naubos na rin po. Kaya yung mga kasabay namin kanina ayaw na papasukin ng mga security guards. And we are very sorry for that. Kaya lang po, wala na pong mas malaking venue dito sa Metro Manila na covered. Ayaw ko po kasi sa hindi covered venue kasi masama namang sabihin ko sa inyo kung maulanan tayo o mahamugan, hindi kayo sisipunin kagaya ni Brother Mike. Ayoko naman ng ganon. So yung hindi po nakapanood sa part 1, sa part 2 nito. Si Brother Mike kasi lagi niyang sinasabi, Tuwang-tuwang mga tao, mga kaibigan, no? pagka naulanan yung kanyang mga members na nagtitiyagang nanonood sa kanya, lagi niyang sinasabi, hindi naman daw sila magkakasakit. Hindi sila sisipunin dahil sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, totoo na ang pananampalataya works wonders. It is true that faith works wonders. Pero kung minsan, even with faith, ang tao po ay nagkakasakit. Kung tayo po'y lumalabag sa batas ng naturalesa, ay maaari rin tayong magkasakit. Magpapakita ako sa inyo ng isang halimbawa na taong may pananampalataya, naglilingkod sa Diyos, dahil lumabag siya sa batas ng naturalesa, nagkasakit po siya. Pakinggan nyo sa aklat ng Filipos, Kapitulo 2. Ganito ang ating mababasa. 2:25. Basa. Ngunit inaakala kong kailangang suguin sa inyo si Epafrodito, na aking kapatid at kamanggagawa, at kapwa-kawal, at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Ba't siya nagkasakit? Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan. Tingnan ninyo. Because of overwork, nagkaroon po ng sakit si Epafrodito. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a tu Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustio porque habláis oído que habla enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte. Malapit nang mamatay si Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Nakita nyo, dito sinasabi po na nagkasakit si Timoteo o si Epafrodito dahil sa malabis na pagpapagal kay Kristo. Kung ang kukunan mo ng opinion si Brother Mike, sasabihin niya hindi dapat magkasakit dahil may pananampalataya ito Malabis na pagpapagal kay Kristo. Too much hard work in Christ made him sick. This is Epaphroditus, a Christian minister of the gospel. Pero nagkasakit siya dahil meron po siyang nilabag na batas ng naturalesa, hindi siya nagpapahinga. Malabis ang kanyang pagpapagal kay Kristo. Kaya ayoko po umuwi kayong may sipon. Hanap tayo ng malaking venue.
Kung meron nga sanang mas malaki pang venue sa Araneta Coliseum, dito sa Metro Manila, wala po eh. Doon sa amin, sa Pampanga, may mas malaking venue, dalawang doble po ng maiko-contain ng Araneta Coliseum, ang maiko-contain ng AD Convention Center sa Apalit, Pampanga. Maluwang po pala, no? Malaki po pala yung convention center doon sa Apalit, Pampanga. Kaysa sa Araneta Coliseum, mga kaibigan. Kaya lang, gusto po naming ilapit sa inyo, mga kababayan, ang ating Bible exposition. Nasasabik na rin ako after some time na ako po ay hindi makaalis ng bahay because of death threats and warnings from our security officers. Pero sabi ko, total, mamamatay din lang naman tayo. Di ngayon na nila ako patayin, di ba, no, mga kapatid? Ganun lang naman. So, dyan po pala, banda riyan, mga kaibigan, nung nandito pang kapatid na Eli, ay talagang bantay sarado na po pala, no, mga kaibigan. Naman talaga sa mundo eh. Wala tayong magagawa pag oras na natin. Ngayon, kaya ko nasabi si Brother Mike kasi siya, walang bubong yung kanyang mga tao. Pag naulanan, hindi raw magkakasakit. Eh, hindi pala magkakasakit, Brother Mike, ba't ikaw nakapayong sila? Hindi. O, hindi ba? Kung talagang hindi magkakasakit, dapat paulan na rin si Brother Mike, di ba, no, mga kapatid? O, ganun lang. Ngayon, at saka yung ginagawa po ni Darwin Gitgano na nag-e-exorcist dahil mayroon siyang pananampalataya na pwede siyang makagamot sa pamamagitan ng exorcism, bakit siya nagkasakit ng appendix? Nagpa-opera. Ba't hindi niya in-exorcist? Ganon din yung Santo Papa po ninyo. Bakit hindi po ninyo i-exorcist? Mahina na eh. Mahina na yung Santo Papa nila at nagkakasakit na rin. Ba't di nyo ipa-exorcist para hindi po siya magkasakit? Ayoko naman nung ako lang ang nakakulambo, kayo nasa labas. Hindi ganon ang tama sa pag-akay. Marami kasi tayong nakagisnan sa reliyon, sunod-sunuran lang tayo. Sabi ni Jesus Christ, take this cup, drink ye of it. Take this bread, eat. This is my body. Those are two inseparable commandments. Drink and eat, eat and drink. What did the Catholic priest did? They gave something. Yun nga ang nakakatawa mga kaibigan. Doon sa simbahan, nagbibigay po sila ng ostya doon sa mga miyembro, pero hindi naman pinapainom. At yung mga pare lang ang umiinom. Pero ang katwiran nila doon, mga kaibigan, ay kapag kumain ka na daw ng ostya, para ka na rin daw uminom ng kopa, mga kapatid. Palusot po yon. What did they give? You know, why I pause for a while? They gave the members something, I'm hesitant to say, something to eat, because do you call it something to eat? Or something to taste? Yes. Tama po yun, mga kaibigan. And afterwards, if you may see, the bishop has a bigger bread than the members. And afterwards, the officiating priest will drink of the cup, but will not give any drink to the members. Totoo po yun. Is that right? Of course, biblically speaking, that is not right. I may offend the feelings of others, but I do not have reservations whenever I speak the word of God. Kahit ang magalit sa akin si Presidente Arroyo, hindi ako natatakot pag ang sasabihin ko totoo. Tandaan nyo, mga kababayan.
Kasi Ang katwiran nila ni Darwin Gitjano, kapag kumain ka na daw yung tinapay, ay uminom ka na rin daw ng kopa. Ganun po pala, Darwin Gitjano. Kapag kumain ka na pala sa tinapay, ay uminom ka na rin. Parang uminom ka na rin ng kopa. Ganun po pala ang teaching po ninyo. Ba't kayo mga pare, umiinom pa kayo? Ba't di na lang pare-pareho kayong kumain lang ng tinapay o wala nang inuman ng ubas o yung alak, yung kopa? Di ba? Palusot lang yun eh. fear is something not entertained by a Christian faithful. If you are a Christian, you don't have to fear anybody except God. It is very clearly recorded in the book of 1 John, chapter 4, Verse 18. verse 18 and 20. Please. Walang takot sa pag-ibig, Oh. kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ayan. Ang sabi po sa Biblia, there is no fear. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. You see? En amor no hay temor, but perfecto amor echa fuera el temor. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kaya wala tayong dapat katakutan pag nasa totoo tayo mga kapatid Pag ang sasabihin mo totoo, hindi ka dapat matakot. Kaya hindi ako takot kahit idemanda ako ni Brother Mike. Totoo naman sinasabi ko Siya lang ang nakasilong, yung membro niya hindi. Kumukolekta siya ng pera linggo-linggo, ba't hindi naman kaya siya magpatayo ng masisilungan ng kanyang membro? Hindi ba mga kapatid? Tama. Pag hindi tama, sigawan niyo ko. Kasi, love your fellow man as yourself. That is the golden rule. 7:12 of the book of Matthew, it says, do unto others what you would like others to do unto you. Paano na nga yun sa Kastila, kapatid? Bakit naman po kasi mayroon pong patayan sa iglesia? Kung ikaw yung tatag ni Kristo, ikaw yung iglesia na itinatag ni Kristo, samantalang sabi naman ni Kristo ay bawal po yung pumatay. Ba't ganun? Ba't kayo pumapatay, mga kaibigan? Ayan ang napakalaking tanong bakit? Kahit paanong gawin dapat sana, sabi ni Kristo miski kaaway ay mahalin ba't kailangan patayin? Ba't kailangan bantaan? Mga kaibigan, mga Katoliko, ba't kailangan? No? Maraming iglesia ang ganyan maraming religiyon na ganyan talagang pumapatay mga kaibigan. Na ang kailangan así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, siya rin gagawin mo sa kapwa mo tao. Bakit ako nagkakaganito, mga kapatid? Gusto ko kasi mamulat ang isip ng kababayang Pilipino na hindi tayo laging inaapi sa relihiyon. Pang-aapi yun. That is not justice. Pinakain ka, hindi ka pinainom. Hindi ba totoong yun pang-aapi, mga kapatid? Pinakain ka, hindi ka pinainom. Hindi bali sana. Hindi bali sana kung hindi utos yon. Utos po yon. Ito ang cup. Here's the cup. Drink all of you. Sabi sa mga disciples. Tapos, here is the bread. This is my body. Take it. Eat of it. Hindi magkasama yung batas. Ang ginawa ng pare, pinakain ka lang. Yung kanya malaki. Sayok. Kapiraso lang. Tapos siya uminom. Ikaw hindi ka pinainom. Ngayon, ang sabi naman ng ibang paring nakausap ko sa Guagua, pagpapainumin namin lahat ng miyembro namin, sabi niya,
magastos dahil mahal yung mompo, sabi. Tingnan ninyo. Sa lagay, ikaw pala nang hihinayang na gumastos sa pagsunod ng utos. Alam nyo, ang utos pag sinusunod, nagagastosan ka talaga. Tama o hindi? Sabi lang, ibigin mo kapwa mo, pakainin mo pwede ba naman papakainin mo ng lupa? Siyempre, bibili ka ng tinapay. Magagastosan ka talaga pag nagpakain ka. Tama o hindi? Susunod ka sa Diyos, magagastosan ka. Ang sabi ni David, ang MCGI nga mga kaibigan, kahit gaano karami ay nagpapakain sila sa ngayon, meron pa silang mga programa na free hospital, free check-up, at free grocery, at yung ano-ano pa, mga kaibigan. Nagpapakain sila yun pa kayang kopa lang na napakaliit. kung ang pag-uusap ay pagsunod sa utos, sa awit 119, ganito ang kanyang pananalig. Pakinggan nyo. Talatang 127. Basa. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto. Oo, higit sa dalisay na ginto. Ayon. Ang sabi po ni Haring David, ay iniibig ko ang wika ang mga utos mo, higit sa ginto, higit sa dalisay na ginto. How is that in English, Sister Luz? Therefore, I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. You see, if you really love the commandment, it is not a question of how much you are going to spend. For you to obey the commandment wholeheartedly, or as it was commanded by God in the gospel, it doesn't count if you spend thousands or millions of pesos or millions of dollars just to obey the commandment, because the feeling and the faith of one who serves God says, I love thy commandment more than gold. I love thy commandment more than gold, more than fine gold, according to the psalmist. Kaya mga kapatid, ang masasabi natin, nagpapahimingi na lang kami ng paumanhin doon sa umuwi sa bahay. Kasi wala na pong maupuan. Hindi na tinanggap ng mga gwardiya yung ibang pumapasok dahil wala na pong ticket. At siguro, manood na lang po kayo sa bahay. Yung pong gusto pang pumunta rito, wag na po kayong tumuloy. Hindi na rin po kayo papapasukin ng mga security guards. Kaya lang, kung meron ngang mas malaki, kahit malaki ang gastos, kukuha po tayo noon. Kasi ayoko naman kayo ginawin sa labas o mahamugan kayo. Kasi hindi naman ako naniniwalang komo ang sinusunod mo yung utos ng Diyos hindi ka nasisipunin. Pwede rin naman tayong sipunin. Kayo ba mga kapatid, pag sinipon ba kayo, magagalit ba kayo sa Diyos mga kapatid? Oo meron mga lasenggo namatay sa kalalasing, hindi nagalit sa Diyos Saka mali po yun, yung dahil ikaw ay sumasampalataya, hindi ka na sisipunin, hindi ka na makakasakit. Hindi po totoo yun kasi si Kristo nga mismo si Kristo nga mismo ay nakaranas ng paghihirap Mas daig pa sa nagkasipon kasi pinatay siya, pinahirapan siya, sinuntok, pinagtawanan, kung ano-anong klaseng hirap ang dinanas niya. Mas daig pa sa sipon yun mga kaibigan. Kaya hindi ibig sabihin kapag ikaw po ay Kristiyano na, ay hindi ka na nahihirapan, hindi ka na mahihirapan pa o magkakasakit o ano pa man mga kaibigan, makakaranas ng kapighatian. Di mo ba kung halimbawa, ikaw ngayon, sinipon ka sa pagsunod sa Diyos, magagalit ka ba sa Diyos? Si Epaprodito nga kontik nang mamatay sa pagpapagal kay Kristo, pero okay lang, total mamamatay ka rin lang naman Mas maganda nang mamatay nang sumusunod ka sa Diyos, dahil pagkamatay mo, meron kang buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi ng Biblia.
Yan ang dapat nating maintindihan. Ngayong gabi, wala po tayong masyadong maraming oras, mga kapatid. Karanasan na po namin ito pagka Worldwide Bible Exposition. Actually, humingi na kami ngayon ng mga questions from other countries. We cannot entertain them. We do not have the enough facilities for them to come live here at the Araneta Coliseum. Hiningi na namin, pre-recorded na po yung kanilang mga tanong. But still, this is a worldwide Bible exposition. Is still because we are being monitored worldwide by our different chapters abroad. And you can tune in to our website, www.angdatingdaan.net and www.angdatingdaan.org. Mapapanood po tayo saan man kayong panig ng mundo naroroon sa pamamagitan ng internet. Ngayon, wala po tayong masyadong maraming oras dahil kulang po itong 4 na oras, mga kapatid, sa pag-uusap na ukol sa Biblia. Lalo na kung maraming magtatanong. Ang nakalista yatang magtatanong dito, 4,051. Magtatanong pa lang yun, 4,000 na. Ang dami. So, ibig sabihin, napakarami pong tao dyan sa Araneta Coliseum ngayon. Sa panahon na yan, mga kaibigan. Maliban pa yung mga hindi magtatanong o di masigit na 4,000, mga kapatid. Nung makita ko yung listahan, kung sabi ko, ano kaya gagawin ko rito? 4,000 magtatanong, tigi-tigi 1 minuto na lang yon, bukas pa tayo matatapos. Malaki po ang babayaran namin sa Araneta. Hanggang alas 12 lang po tayo Kaya pag-uumpisahan ko na po ang ating paksa ngayong hapon o ngayong gabi, mga kapatid. Kamusta kayo dyan? Sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na nasa Middle East. Magandang gabi sa inyo dyan. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yun pong media ora na yon, pang warm up lang yon. Hindi ko inaatake si Brother Mike, Sinasabi ko lang yung ginagawa niya sa members niya. Ang yaman-yaman naman ng El Shaddai. Ma-impluensya naman. Pwede kang manghingi sa gobyerno para magpatayo ka ng isang mas malaki pa sa Araneta Coliseum. Para naman yung mga sasayaw-sayaw doon, pag pinapawisan, mauulanan yun. Mauulanan yun pawis na pawis ka, mauulanan ka. Ang mangyayari sa'yo, mapupulmonya ka noon. Hindi ba, mga kapatid? Masama kasi sa katawan yung sudden change of temperature. Biro mo naman magtatalong ka ron. Isang talon, isang itlog. Isang talon, isang itlog. O, tsaka kasi, El Shaddai, El Shaddai. Pasensya na kayo, wala akong puting panyo Meron ba ganon, mga kaibigan? Isang talon, isang itlog? Meron ba ganun, mga kapatid? Ginagawa ba talaga yan sa El Shaddai, mga kababayan? Mag-comment niya kayo. El canto na Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Diba? Pag hindi ka pinawisan, biglang umulan, ka naman. Yun ang hirap sa ibang pastor. Hindi inaalala yung kapakanan ng kanilang pinapastor. Dapat, yung kapakanan ng inaakay, inaalala ng umaakay. 12:15. Pakinggan nyo sa 2 Korinto, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Basa. Tama po yun, mga kaibigan. Yung sinasabi niya, hindi po concern yung mga iba sa kanilang kaligtasan. Yung mga ibang mangangaral, hindi po sila concern sa kaligtasan ng kanilang miyembro. Kaya nga, kahit may turo nila o hindi yung salita ng Diyos, okay lang magbasa lang ng Biblia, tapos magkwento-kwento na, okay na. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit
Oh, Ako bagay iniibig ng kaunti? sino po ang nagsasalita? Who is speaking in this particular verse of the scriptures? According to Paul, sabi niya dun sa English rendition, And "And I I will very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly I love you, the less I be loved." According to Paul, I will very gladly spend and be spent for you. See? He's going to spend and himself be spent. Ako'y may malaking kagalakang gugugol ng malaki at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Ganyan po ang prinsipyo ng mangangaral ng Diyos na si Pablo. Gugugol at pagugugol. Kaya ngayon, maghanap kayo ng mangangaral na gumugugol. Anybody, you know, a preacher that spend and being spent for the benefit of the members? Or is it true that they do not spend, but members spend for them? So si Pablo, mga kaibigan, talaga pong nagsakripisyo po talaga si Apostol Pablo sa mga tinuturuan niya. Nagsakripisyo siya at hindi po siya naging pabigat. Naintindihan niyo po yon, mga kapatid? Ha? Totoo ba na ang mga mangangaral natin gumugugol o ginugugulan? Nang pumunta rito ang Papa sa Roma, ilang milyon ang ginugol ng pamahalaang Pilipino. Hindi ako naiinggit, oh. Kahit hindi ako bigyan ni GMA ng 5, hindi ako naiinggit kahit kanino. Pero sa Biblia kasi ang sinasabi, gugugol ako, sabi ni Pablo. Bakit pa kasi tulungan ng ating bansa si Pope kapag siya po ay pumunta rito? Bakit kailangan? Bakit kailangan? At ako'y pagugugol. I will gladly spend and be spent. Pati siya, ginugugol niya ang kanyang sarili for the sake of your souls. Ang sabi ni San Pablo. At kung kayo ang tatag ni Kristo, dapat sana tularan po ninyo si Apostol Pablo. Mga mangangaral ngayon, sila ang ginugugulan mo, hindi man lang sila gumagastos eh. Lagi na silang sobra. Lagi na silang may ganansya. Lagi na silang may pakinabang, mga kapatid. Kaya po, hindi naman ako lang aatake. Sinasabi ko lang yung totoo. O kayo ba, ayaw nyo bang makarinig ng totoo, mga kapatid? Kung ayaw nyo ng totoo, nasasaktan kayo, maluwang po ang pintuan ng Araneta Coliseum. Lumayas na kayo rito kung ayaw nyo ng totoo. At saka dun sa amin, mga kaibigan, saka lang pupunta yung pare kung meron pong magpabinyag, meron pong ikakasal. At ayaw niya kung isa lang kung isa lang yung magpabinyag at isa lang yung ikakasal, ayaw niya. Mga kaibigan, kaya kapag pumunta po yung pare doon sa amin, sa fiesta, kasi marami pong magpabinyag at maraming ikakasal para lumaki po ang kita, mga kababayan. 4 po ang malalaking gate nito. Umalis na kayo kung ayaw nyo ng totoo. Sapagkat tiniti ako sa inyo, ang totoo, may iba-ibang kalagayan. May katotohanang matamis. Alin yon? Nagkaroon ka ng crush. May crush din pala sa'yo. Oh, katamis naman nun. Mahal na mahal mo. Yung pala ang mahal naman niya mahal kita, mahal kanya, mahal niya ay iba. Di ba mayroong ganong kanta, no? Hindi magkatama-tama eh. Ang napakatamis na katotohanan, mahal mo siya, mahal ka niya. Di ba? Nag-meet.
Pero mahal mo siya, mahal naman niya yung iba. Hindi matamis yun, mapakla yun, mga kapatid. At higit sa lahat, ang pinakamasakit doon, pinakamapait, mahal ka niya, o mahal mo siya, galit naman pala siya sa'yo. Ayun, mapait yun. Pero totoo yun. Ano po ibig ko sabihin? Ang salita ng Diyos sa Biblia, larawan po ng bagay na matamis, mapait, maasim, mapakla. Yan ang katotohanan sa Biblia. Gusto nyo makarinig ng mapait? Mga kapatid, may mapait eh. Sa salita ng Diyos, may mapait po. Ay, ito babasa ko. Sa Mateo 5, ito mapait. 5:21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Salita ba ng Diyos yun o hindi? Salita. Ano raw po mangyayari sa papatay? Mapapasapanganib sa kahatulan. Maiimpyerno. Oh, matamis ba yun? Pag kami nagsabi sa inyo, matamis maimpyerno, bahala na kayo. Siguro wala kayo sa sarili, mga kapatid. Masakit doon sa impyerno eh. Ha? Maguni-guni mo lang yung impyerno, masakit na po doon eh. Yan po ibig namin sabihin sa inyo. Marami pong klase ang salita ng Diyos. May mapait, may matamis, may masarap. Ha? Merong maganda sa pandinig. Pero, yan pong lahat ay pakikinabangan natin. Yan ang ibig kong sabihin. Kung halimbawa, nakapagsalita ako ng laban kay Brother Mike o sa Papa sa Roma, huwag kayong magagalit. Totoo naman sinasabi ko eh. Sabi kasi sa Biblia, yung mangangaral ng Diyos, gumagastos. Pag ang mangangaral nyo, hindi gumagastos, siya ang ginagastosan nyo, magbakasyon na kayo. Layasan nyo na mangangaral nyo. Hindi totoong sa Diyos yan. Yan ang dapat yung maintindihan. Siya ang ginagastosan, ayaw siyang gumastos eh. Alam nyo ang katwiran ni San Pablo, mga kapatid? Baliktad eh. Si Pablo, siya yung gumagastos. Yung mga iba, hindi naman. Bibigyan ko kayo ng katwiran, hindi nyo matututulan. Sige. Kahit sino pa pong bisita rito ngayon, walang makakatutol kahit isa. Bakit kailangan ang mangangaral ay gumastos para sa miyembro? Ha? Hindi ang miyembro ang palaging gumagastos. Ano ang dahilan kay Pablo? Balikan natin ang 12 ng ikalawang Korinto. Pasa, pakinggan nyo. Narito, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Alin daw po ang nararapat, mga kapatid? Kaya pala gagastos ang mangangaral, sapagkat hindi naman dapat na ang magtipon para sa magulang ay ang mga anak, kundi ang mga anak ay ipagtitipon ng mga magulang. Sino sa inyong magulang? Yung anak mo ang pinaghahanap buhay mo. At ikaw naman ay relax ka. It is not the rightful thing to do. Na ang anak mo, ang pagurin mo ng pagurin, siya magtitipon para sa'yo. Tapos, ikaw naman ay nagpapahinga lang, nagpapalaki lang ng katawan. Parang ganito, nakakita na kayo ng pastor ng kalabaw, mga kapatid? Pastor ng tupa, pastor ng baka. Hindi ba yung pastor dinadala-dala yung kanya mga pinaakay, pinapakain niya, no? Sinosoga niya. Ngayon, nakakita ka ngayon, mangangaral, ikaw ang nagsosoga at siya ang pinapakain mo. Hindi ba awkward yun sa pastor na siya ang pinakakain? Hindi ba dapat, mga kapatid, ang nagpapakain yung pastor? Hindi ba yun ang dapat? O bakit yung pastor ang pinakakain? Ano ibig sabihin? Binaliktad po ng mga pastor ngayon ang diwa ng Biblia. Sila ang pinakakain. Sila ang pinayayaman. Sila ang pinasasagana.
Pero ang miyembro, pinapahirapan. Yun. Yan. Mali yun eh. Kaya wag magagalit sa akin si Brother Mike. Hindi naman kita inaatake. Nakikipagkaibigan lang ako sa iyo sa kaparaanan ng Biblia. Baka sakali magsisi si Brother Mike, magkakasama kami, di ba? Sasama rin ako sa kanyang koalisyon. Yon ang ibig ko sabihin. Dapat ang ministro Malabo siguro yun kasi si Mike Velarde ay El Shaddai siya pero Katoliko din ang kanyang katuruan. gumagastos para sa miyembro. Hindi ang miyembro ang gumagastos lamang para sa ministro. Baligtad yon. Kagaya rin naman ang baligtad yung anak ang magtipon para sa magulang. Ang dapat yung magulang ang magtipon para sa kanyang mga anak. Now, wala na nga po tayong oras eh. Introduction pa lang ito eh. Wala naman po ako masyadong maraming, I do not have the luxury of time to explain all the things that I want to explain and to tell you. Pero ito po mga kapatid, meron ako isang paksa na gustong ipaglingkod sa inyo. In as much as nakita-kita tayong personal, mga kapatid, dito sa Araneta Coliseum, mga bisita, alam nyo na naman ako eh, diretsahan ako eh. Kung magalit kayo sa akin, sa bagay, kung magalit kayo, okay lang eh. Di ba, no? Kung magalit kayo, okay lang eh. Nagagalit din naman kayo sa anak nyo, di ba? Ako nga, hindi nyo ko anak eh. Kung magalit kayo, ba't naman ako magdaramdam? Yung asawa mo nga, pag nagalit ka, pinapanalangin mo, tamaan na ng kidlat eh. O, di ba, no? Ay ako, sabihin nyo na lang sa Diyos, tamaan ako ng kidlat. Ganon. Ganyan lang naman po yan, mga kapatid. Hindi ako natatakot magalit kayo eh. Masabi ko lang sana yung totoo. Baka malay mo, mamayang gabi na naginip ka. Nakita mo, kinakausap ka nung anghel. Hoy, huwag ka magalit kay Soriano. Totoo sinasabi nun. Malay mo. Oo, umpisahan ko na kayong galitin, mga kapatid. Umpisahan ko na kayong galitin. Eto po. Ang tao kasi mga kaibigan, kung makarinig ng katotohanan ay magalit. Kaya yan mga kaibigan, magsasabi na ng totoo. Naririnig nyo ngayon ang nangyayari sa ating bayan. Ano po? Para ang isang presidente na kagaya ng ating Pangulo ngayon ay mapaatras mo sa isang napakalaking pribilehyo. Palagay ko, walang magiging gaya ni Gloria Macapagal Arroyo sa pribilehyong ibinibigay ng konstitusyon. Tanong nyo sa akin kung bakit. Siya lang ang presidente, pwedeng magpresidente ng mahigit sa 10 taon eh. Bakit? Pwede pa siyang manalo, 6 na taon pa uli, 4 na taon itong nakaraan. Malaking pribilehyo to stay in power for 10 years. That's a very great privilege given to her by the Constitution. But she decided not to run in 2004. Bago po siya nagpahayag na siya hindi tatakbo, mga 1 linggo magkausap kami ni Presidente. Nagkausap po kami. Wala siyang binabanggit na hindi na siya tatakbo. Sabi ko pa nga sa kanya, Mrs. President, asahan niyo po ang aming grupo. Kami tumutulong o sumusuporta sa duly constituted authorities. Hindi nyo kami kalaban, Mrs. President. Sabi ko sa kanya. Pero nasurpresa ako, hindi na siya tatakbo. Naramdaman ko yung kanyang sinabi. Alam niyo kung bakit? Magulo po sa ating bansa eh. Ang gulo. Magulo po. Napakaraming problema ng gobyerno. Ako man si GMA, kung ako pinapahalagahan ko yung aking kalusugan at yung aking edad, bago siya siguro makatapos ng pagka-presidente 10 taon, baka tumanda siya ng 30 taon eh. Nakita ko po si Clinton eh. Kababata ko kasi si Clinton eh. Magkasing edad kami nun eh. Bago nagpresidente yun eh, walang kulubot eh. Nung umalis, kulubot na eh. Napakarami na responsibilidad ng presidente. Magulo po kasi. Magulong mundo ngayon. Di ba kayo nakakahalata, mga kapatid? Patayan dito.
patayan doon. Tama po yun, mga kaibigan. Napakagulo na po ang mundo. Marami na pong kasamaan na nagaganap. Lalo na sa panahon natin ngayon. Yung drugs, talagang sobrang lumawak ng lumawak dahil po sa korupsyon. Patayan kahit saan pumaron. Murder here, killings there. Rebellion there, rebellion here. Unrest there, unrest here. There are rumors of war, and there are rumors of uprisings among nations and among people. Sa ibang bansa po sa mundo, pati yung magkakalahi, nag-aaway. Ang gulo-gulo. Gusto ko pong samantalahin ang panahong ito para sabihin sa inyo. Tama po yun, mga kaibigan, kasi doon po sa lugar ng aking asawa, yung dating magkaaway noon, magkaibigan na ngayon sa politiko. At yung dating magkaibigan, naging magkaaway, magkalaban na ngayon sa politiko. Wala dahil sa pera Maraming pagbabago, may malaking ginagawa ng pera para ibahin ang utak ng tao. Mabuti man ang hangarin mo kapag ikaw ay tatakbo. Pero kapag nanalo ka na at nakaposisyon ka na, ay nako, babaguhin ang utak mo, yung pera at posisyon. Nasa orasan ng Biblia, mga kapatid, wala na tayong masyadong maraming panahon. There is not much time left in the biblical calendar of human events. Palapit po tayo ng palapit sa kawakasan. Everybody is praying for peace. Everybody is hoping for peace. It is among those things that is being prayed for by religious organizations. Alam nyo kung bakit tatalakayin ko ito, mga kapatid? Kasi nung isang gabi, nananalangin ako. Parang napahinto ako nung nananalangin ako sa Diyos Sabi ko, sana po wag matuloy ang gera. Sabi ko sa panalangin ko, kasi alam ko, katapusan ng January, and that is today. This is the last day of January. Alam ko, merong gagawin na ang Amerika. In a matter of a week from now, magkakaresulta po ang desisyon ng presidente ng Amerika, the most powerful nation on earth. And the fate of the world depends upon the decision of the President of the United States of America. Hindi ba kayo nakakahalata, mga kapatid? Ang gulo-gulo sa mundo, napakagulo. Patayan ang patayan. Hindi na po nahihiya ang tao ngayon, sabihin sila'y mamamatay tao. Hindi na tayo nahihiya. Ang human race, hindi na nahihiyang mag-claim nang sila ang pumatay kay ganon, sila ang pumatay kay ganire, sila ang responsible sa pagpapasabog ng ganon. In the bombing of a certain place, they are responsible. They are not anymore ashamed of accepting the responsibility of their crimes. What happened to the world? Ano na po nangyari sa mundo? We are now living in a situation where nobody can say what is in store for tomorrow. Napakagulo na po, mga kapatid. Alam nyo ba sa Biblia, kaya ko sinabing, parang natigilan akong manalangin nung isang gabi. Sabi ko, sana po wag matuloy ang gera. Sabi ko sa Diyos, Bakit naman po? tigil ako Alam nyo, may naalala kasi kung talata sa Biblia. Ang sabi po ng Panginoon Kristo sa Mateo 24, 6, 6, at
mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, tatapot hindi pa ang wakas. See? Kinakailangang ito'y mangyari. Oireis geras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún. At yan ay mga nagaganap na mga kaibigan sa panahon natin. Mula pa noon, matagal nang nagaganap yan mga kapatid. Di lang natin alam kung gaano kahaba mangyari yan at saka babalik ng Panginoong Jesucristo. Aún no es el fin. It is not the end. Hindi pa yan. Why? Kailangang ito'y mangyari, pero hindi pa ito ang wakas. Bakit? Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Yan po mga kaibigan ay talagang nagaganap na. Kamakailan lang mga kababayan, yung naganap doon po sa Thailand. Thailand yata yun, no? Na yung mga malalaking building mga kababayan ay parang ano lang, talagang sobra na po yung nagaganap, yung lakas ng lindol, na yung building ay talagang nagigiba. At napakarami pong namamatay mga kapatid. Kaya tama tama itong sinasabi po sa talata ng Biblia na kung saan ito po yung mga patunay, yung mga nagaganap ngayon na lindol, mga disaster, yung mga bagyo, ano pa man mga kaibigan, COVID-19, salot, yung mga bagay na yun mga kapatid ay yun po yung patunay na tama po yung Biblia. Kaya dapat sana mga tao ay matakot na at babalik na po sila sa Diyos mga kababayan. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. You see? Terremotos por los lugares. Magkakaroon ng mga lindol na malalaki sa mga iba't ibang lugar. Kailangang mangyari ang mga bagay na ito, datapot hindi pa ang wakas. You see? Huwag kayo maniwala na bukas wakas na. Huwag kayo maniwala. Pag naggera, wakas na. Hindi pa. Hindi pa yun ang wakas. Meron pa po kasunod. Pero ang sabi ni Kristo, kailangang ito'y mangyari. Paano mo ipapanalangin ngayon? Panginoon, sana po wag matuloy ang gera. Pinapanalangin ko, narinig ko kasi si Cardinal Sin, sabi kay Presidente, dapat wag kumampi sa Iraq o sa Amerika si Presidente. At maaapektuhan ang mga taong Pilipino sa gera. Ngayon, lahat ng mga iglesia, lahat ng mga pastor na nanalangin, huwag matuloy ang gera. Ganun din ang panalangin ko, mga kapatid. Kaya lang napatigil ako noong isang gabi, sabi ko nga sa inyo nananalangin ako sa Diyos, natigilan ako. Sana po, huwag matuloy ang gera. Naalala ko kasi mga apo ko, maliliit pa Saka baka ako pag nagpadala rito ng yung germ warfare, pag nalanghap mo yan, matutunaw na lang ang katawan mo, patay ka agad Alam mangyayari, mga kapatid? Di ba nakakaawa yung mga bata, yung mga may sakit, yung mga matatanda, yung mahihina ang katawan? Yung mga walang kamalay-malay nating mga kababayan, milyon-milyon, bilyon ng tao sa mundo magiging biktima ng gera. Pagka natuloy-tuloy ang sinasabi na yan na gera. Nasabi ko sa sarili ko,
sana po wag matuloy ang gera, Panginoon. Bigla ako natigilan dahil naalala ko yung sinabi ni Kristo. Makakarinig kayo ng digmaan. You will hear wars and rumors of wars. Be not troubled, for all these things must come to pass, but it is not the end. Kailangang mangyari ang mga bagay na ito. Sabi ni Kristo, kailangan mangyari. Ba't ko naman ipapanalangin wag matuloy? Kaya nasabi ko na tuloy, sige po, Panginoon, bahala ka na. Kung matutuloy, yun po yung pinakamainam na panalangin. Sabihin natin, Lord, bahala ka na. Kung ano po yung mangyari, sana po ay kami po'y makatawid o kami po ay makaiwas sa magaganap na kasamaan. Yan na lamang po, pinakamaganda siguro, no? Na panalangin natin. wala tayong magagawa. May magagawa ba tayo? Kahit magdidi pa si Presidente Gloria, hindi naman siya papansinin ng Amerika. Natatawa nga ako kay Cardinal Sin Bakit si Presidente Gloria napapag-anuhan niyang wag kakampi sa ganon, wag magsasalita ng pabor ganon, etc. Wala naman magagawa Pilipinas, ang liit-liit nating nasyon Tama o hindi? At tayo ba? Pag nanalangin ba tayo wag matuloy ang gera? Hindi nga kaya matutuloy? Kung ang malay mo, kung yan yung sinasabi ni Kristo, you will hear wars and rumors of war. Makakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga gulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapot hindi pa ang wakas. Bakit? May kasunod pa ba? Tuloy. Pakinggan nyo Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yan, ganap na yan mga kababayan sa panahon natin. Tatapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Hindi pa pala naman yun ang wakas yung gera. Yan pa lang ang pasimula ng kahirapan. That is the start of... Umpisa lang po pala yan, mga kaibigan, no? So, ibig sabihin, marami pang mga trahedya na ating mararanasan. The tribulation. Alam nyo, meron pa tayong hindi nakikita, mga kapatid Yung pagdating ng mga kahirapan, dadating po yan. Ewan ko kung nakahanda na kayo, mga kapatid. Nakahanda na ba tayo, mga kababayang Pilipino, na makasaksi ng hindi matututulang salita ng Diyos sa Biblia? Pati yung hindi naniniwala sa Biblia, pati yung hindi naniniwala kay San Pablo, si Tagamend, sabi ni San Pablo, darating ang panahong mapanganib dahil ang tao magiging maibigin sa salapi, mayayabang. Ganap na yan. Sa mga politiko, sobrang ganid na po ng pera at posisyon. Kaya ang Pilipinas po ngayon ay naghihirap dahil po sa kagagawan ng mga nakaupo sa posisyon. Mga palalo! Siguro kaya galit si Tagamend kay San Pablo. Inaatake kasi siya ni Pablo sa 3:1 ng ikalawang Timoteo Maraming lilitaw, mayayabang, mga palalo, maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan, kaysa pagka maibigin sa Diyos. Yan po na mangyayari, mga kapatid. Ngayon, yan ang pasimula ng kahirapan. That is the beginning of sorrows. Alam nyo, yung sinasabing kahirapan dito, ginagamit sa Grego yung salitang Odin. Ang kahulugan, pain. Pang. Throw. Especially pain in childbirth. Sorrow. Travail. Yan po ang hinulaan ni Kristo. Yang mga pangyayari na yan, mga digma, kagutom, lindol,
yan ang pasimula ng sorrows o ng pain or travail. Matitinding kahirapan sa buhay ng tao ang inilarawang ito ng ating Panginoong Hesus bago dumating ang wakas. That's the beginning of sorrows. Bakit? Ano ba ang kasunod nun, mga kapatid? 29, 24, 21. Pakinggan nyo, nakasulat ang ganito. Sapagkat kung magkagayoy, Ito yung mga dapat nating paghandaan mga kaibigan, no? Kaya dapat sana tayo na po ay habang maaga, habang malakas po tayo, ay sumampalataya na tayo sa Panginoon. magkaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Nakita nyo, mga kapatid, yan ang masaklap dyan. Magkakaroon pala ng malaking kapighatian, great tribulation. And when the Bible say great, that is really great. And it is not just sorrows, but it is great tribulation. Dakilang kapighatian, malaking kapighatian. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. And except those days should be shortened, there should be no flesh saved. But for God's elect, those days shall be shortened. Napakahirap nung mangyayari na yon, mga kapatid. Alam niyo. Pero wag po tayong mag-alala mga kaibigan kasi kung tayo po ay talagang sumusunod sa Diyos, doon po kasi sa John chapter 17 sa verse 12, ipinangako po ng Panginoong Jesucristo na wala pong mawawala sa kanyang mga tinaguriang anak. Wala pong mawawala ni isa. Kaya kung ikaw ay talagang tagasunod ni Kristo, hindi ka po dapat matakot sa sinasabi ng Biblia na Great Tribulation o yung mga tribulation na magaganap sa ating hinaharap. Po kung bakit. Pag hindi pinaiksi ng Diyos yun, walang lamang makakaligtas. No flesh shall be saved. Alam nyo, nabalitaan nyo yung pagtitiis ni Job? Nabalitaan nyo yung pagtitiis ni Daniel? So, yung mga nakalagay sa talata, kung titignan mo mga kaibigan, ay talagang sobrang napakahirap yung bagay na yan. Ng mga apostol, pag sila ang bubuhayin mo ngayon at ihaharap mo dito sa malaking kapigatiang ito, hindi nila matitiis. Kasi, pag ito ikay hindi pinaikli ng Diyos, wala nang lamang maliligtas. But because of God's elect, those days shall be shortened according to Matthew 24, 21, 22. Ang tindi, mga kaibigan, napakatinding kapighatian. And that is the final phase of God's prophecy that we are waiting for. Lahat ho, nakita na natin. Mga lindol, mga kagutom, mga gera, alingaw-ngaw ng gera, ng digmaan, nakita na natin lahat yan. Iisa na lang ang ating hinihintay. Yung malaking kapigatian, pains, sorrows, travail, as if the pain being experienced by a woman in childbirth. Ganun po kahirap yung dumarating na hinaharap ng ating mundo. At sa totoo lang mga kaibigan, lahat ng mga maliligtas, kailangan silang dumaan dyan sa malaking kapigatian. Walang iwas dyan. Dyan po sa malaking kapigatian na yan, na kapag darating po mga kaibigan, yan po kapag naganap ay lahat ng mga maliligtas, lahat ng papasok sa langit, kailangan dadaan muna sa malaking kapighatian.
Kaya hindi po tayo makakaiwas diyan. Isa na lang po ang ating inihintay, pagsiklab ng malaking kapighatian sa mundong ito. Yan po ay mangyayari, hindi matagal yan. Pag nagdesisyon ang Amerika na girahin ang Iraq at nagkatotoo na si Saddam Hussein ay merong mga weapons of mass destruction, may nuclear weapons, o kaya si Saddam Hussein ay meron ng mga tinatawag na biological weapons. Ano igagamot mo? Halimbawa, nagpaulan ng anthrax dito sa Pilipinas. Lahat ng makasinghot, magkaka-anthrax, 24 oras, patay ka. Meron ba tayong gamot para nakahanda? Wala. Ang ginagawa po nilang biological warfare, walang antidote. Sila lang ang nakakaalam. Sa atin, di natin alam. Maghahagilap ka pa kung anong strain ng virus yon, hahanapin mo pa. At kung anong klaseng bakterya yon, hahanapin mo pa ang lunas doon. And it will take some time, but you will be killed before that time comes. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kung magkataon niya kasi sinasabi, magkakaroon ng pestilences Ano pa bang pestilences ang hindi nararanasan ng tao? Lahat ng mga peste, lahat ng mga sakit, communicable diseases, meron na po tayong panggamot. Practically all infectious diseases can be treated by man's know-how. Pero para maganap itong sinasabi ng Biblia, yung pestilences dito, hindi natural ito. Hindi po ito natural. This can be man-made. And you may remember the name of Saddam. Pagka naranasan natin ito, mga kababayan. Bakit? Hindi basta-basta maaapula ito Maraming mamamatay Sabi sa Biblia, Ang alam ko lang na pinakamalaking panangga natin dyan sa mga sinasabi ng kapatid na Eli ay yung ibigay po natin yung ating buhay sa Diyos at siya po ang bahala. Ano man mangyari, magtiwala lamang po tayo sa Diyos na ating ipagkatiwala ang ating buhay. Namatay ang 3 bahagi ng tao sa lupa. A third of the world's population, according to the prophecy of John, remember that we are now 6 billion people on earth. And 1/3 of 6 billion is 2 billion. 2 times the population of China. Isang patayan lang. Anong peste? What kind of a pestilence is able to kill 2 million people at a time? Meron ba nun? Wala. Nun? O 2 billion, I mean. If you are going to take the percentage from the biblical context to the population of the world, we are now more than 6 billion people on earth. And if 1/3 of the people of earth will die, that is roughly 2 billion people going to die at a time. Ewan ko kung nare-realize nyo, ibig kong sabihin, mga kapatid, mga kababayan, kung yan natural na catastrophe o natural na epidemic, halimbawa, kumalat ang cholera, may pangontra na po tayo sa cholera. O kumalat halimbawa ang hepatitis B, karamihan sa bata ngayon, meron na pong inoculation, meron na pong vaccine. Pagkapanganak pa lang, nilalagyan na ng hepatitis B vaccine ang bata. Pagka halimbawa kumalat ang pulmonya o pneumonia, meron na rin tayong gamot para riyan Ano pong pestilence ang sasabihin nyo sa akin na makakapatay sa napakaraming tao na hindi agad maaagapan ng tao? Maliban sa mga sakit na ngayon po ay ginagawa ng masasamang tao sa kanilang mga laboratorio. Tandaan nyo, nakagagawa po sila ng strains of viruses. Gumagawa sila ng mutants, yung may resistance sa mga gamot. Even to the 3rd generations of antibiotics, hindi kayang patayin basta-basta yan.
Ang tao po kasi mga kaibigan ay kahit anong gawin nila, basta makamtan lang nila yung ibig nila, kasakiman ang tawag dun eh. Yan po ay magdudulot ng malawakang sakit at pagkakahawa-hawa sa sangkatauhan. Magaganap ang sinasabi ng Biblia na darating ang malaking kapigatian. Matindi po yan mga kapatid. Nakahanda na ba kayo? Kawawa naman tayo. Alam nyo, ba't ako naaawa? Naawa ko, really. If I had known about this good thing earlier, I wouldn't have spent a lot of money to replace it with a new one. It's this newly invented. Hindi ko lang pwedeng buksan yung kalooban ko para ipakita sa inyo eh. Kung pwede lang yon. Kung ninanais mong mapatunayan na ang pag-ibig ko'y laging dalisay, dibdib ko irog, buksan mo ng tuluyan, sa puso ko'y malasin ang pagsintang tunay. Di ba may kantang ganun? Ano? Bubuksan. Kung pwede ko lang pabuksan yung dibdib ko eh. Ha? Kung makikita lang pag binuksan ng dibdib, lalaban ako ng bukasan ng dibdib. Buksan natin ang dibdib ni Manalo. Buksan natin ang dibdib ni Cardinal Sin. Ha? Buksan natin ang dibdib ni Kibuloy. Buksan natin ang dibdib ni Brother Mike. Buksan natin ang dibdib ng lahat ng pastor na umaakay ng tao sa panahong ito. Lalaban ako ng bukasan ng dibdib sa harap ng Panginoong kung Diyos, mga kapatid. Bakit ko sinasabi ito? Maraming hindi naaawa eh. Dapat maawain tayo, alam nyo. Matuto lang tayong maawa, meron na tayong pabor eh. Iba po yung maawain. Mapalad ang maawain. Sila'y kaawaan din, ang sabi ni Kristo. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yan. Marami hindi naaawa sa miyembro hanggang ngayon eh. Hindi inihahanda yung miyembro nila. Libang na libang ang mga tao ngayon eh. Nakikita ko ngayon sa mga religious people, libang na libang ang miyembro. Parang walang kaisip-isip na bukas makalaway, maaaring mag-spark ang tinatawag ng Bibliang malaking kapighatian. Ang mga pastor po kasi kung minsan, hindi po concern sa kaligtasan ng tao, hindi po ipinapangaral yung mga ganitong klaseng aral, mga kababayan, kundi ang lagi nilang ipinapangaral ay tungkol po sa blessing, kung paano yayaman ng tao, kailangan magbigay. Ganun mga kaibigan. Bihira sa mga relihiyon, bihira sa mga pastor na nangangaral ng tungkol po sa magaganap sa hinaharap. Hindi naman lahat, pero marami din mga pastor na nangangaral tungkol po sa Revelation. Pero bihira po yung pero hindi lahat eh. Marami akong kakilala dyan na mangangaral ay kung ano na lang ang ipinapangaral eh. The Great Tribulation. Hindi ho matagal yon mga kapatid. 1 linggo, malaki magagawa ni Saddam, kala nyo? At akala nyo ba si Saddam lang? Andyan po ang North Korea. Nandyan ang China. Nandyan ang India na may reported na mga tinatawag nating nuclear warheads. Alam nyo po ang sandatang nuklear. Nako, pinasabog dito. Ano ba ito? Araneta Center. Bumilang ka ng 30 kilometro paikot. Ibig sabihin, mula rito hanggang Bukawi, sunog. Mula rito hanggang lagpas ng Alabang, sunog. Sabay-sabay yon sa ilang saglit lamang. Ganyan po katindi ang tinatawag nating nuclear bomb. Within a radius of 30 kilometers, masusunog ang nakapaligid na yan.
Maaapektuhan. At pag nagkaroon po ng radioactive rainfall, yung fallout, kahit nasa 100 kilometro, layo mo dun sa tumabog na isang nuclear bomb, apektado ka ron. Ganyan po mangyayari. Ngayon ang pinag-uusapan natin eleksyon ng 2004 Para bang naniniwala tayo, buhay pa si Angara sa 2004. Maraming nga nagsabi, ako raw tatakbo nilang presidente. Bakit? Nakakatiyak ba tayong buhay pa si Brother Eli sa 2004? Malay nyo, pag uwi ko ngayon, tambangan ako ng iglesia ni Manalo. O ano magagawa natin doon? Wala tayong magagawa ron, mga kapatid. Hindi tayo po pwedeng makaligtas pagka oras na natin. Kaya masasabi ko, mag-isip tayo. Mga kababayan, yung mga nakikinig sa dating daan, 5 taon na, 10 taon na, 2 taon na, ang titigas ng puso nyo. Magbago na kayo, mga kababayan Pilipino. Sumunod tayo sa Diyos. There is not much time left. Wala na pong maraming panahon na nakatira sa mundo. Yang nangyayari ngayon, araw-araw ang balita, gera. You will hear wars and rumors of wars. Makakarinig kayo ng digmaan at ng alingaw-ngaw ng mga digmaan. Kailangang ito'y mangyari. Ang sabi ng Biblia, mangyayari po yan, mga kapatid, mga kababayan. O kung mangyayari, naniniwala kayo sa Biblia? Kung naniniwala kayo, ba't hindi yata kayo nagmamadali? Babayaan mo, Brother Eli. Meron na lang kong inaasikaso Ano po ba inaasikaso mo? 2 kasi asawa ko sabi mo. Kailan mo gagawin isa? Brother Eli, naghahanda pa kami. Bayaan mo bayaan mo, sasama rin kami sa'yo. Sige, sinasabi ko sa inyo, ngayon bukas pa ang pinto. Pag isinara yan, I'm sorry, pag sinara na. Pag nawalan na tayo ng pagkakataon, sabi nga ng pasyon. Tulad yung daong, mga kaibigan, nung ginawa ni Noe, at nung papasukin na niya ang mga tao gusto niyang maligtas, pinagtawanan pa at hindi pa sila pumasok. Hanggang sa ang Diyos po mismo ang nagsara, hindi na mabubuksan. Miski si Noe, hindi na niya kayang buksan. At wala nang maliligtas sa panahon na sinara na ng Diyos yung pintuan ng daong. Ganun po yung mangyayari ngayon. Kung atin pong ipinagpapaliban yung ating kaligtasan, baka bukas makalawa saraan na ng Diyos, hindi na po tayo makakaligtas, mga kaibigan. Gayon nga ni itong araw. Yan. Gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Tunay na di magwiwika ang Diyos poong dakila. Maririnig mo ba ang Diyos? Hoy, Pedro, sayang ang oras mo, bumalikwas ka na. Wala, maririnig na yun. Maria, 48 ka na. Ngayon, 40 lang, inaatake na, naninigas na. Mag-apura ka. Meron ka ba man? Yung kapitbahay na nga lang namin, mga kaibigan, dyan po sa pinupuntahan naming lugar, napakabata, 19 years old, first year college, patay na. Ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil po sa aksidente ng motor. So yung buhay, hindi natin sasabihin, dahil malakas pa tayo ay pwede pa tayong mabuhay sa gusto natin, hindi po. Kundi dapat habang buhay po tayo,
hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan, ibigay na po natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Marinig na gano'n, wala eh. Tunay na di magwiwika, ang Diyos po ang dakila, matuwid ka matmalis siya, araw mo, palibhasa. Ngunit kapag ka nalagot, hiningang lubhang marupok, ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Ayun, matatapos ang araw mo eh. Palagay mo, 2 taon pa ang paghuhukom. Yung pala na may 30 diyas ka na lang. Ano, inihintay mo, kapatid? Yung nakikinig ng dating daan, Brother Eli, talagang naniniwala kami, totoo sinasabi mo. Naniniwala ka pa, pero ginagawa pa dyan sa Katoliko, lumayas ka na dyan, di ba ka na rito? Oh. Lumayas ka na. Dito, pag kumain ako, papakainin kita. Pag uminom ako, papainumin kita. Subukan mo ha, gusto mo maranasan, punta ka sa apalit. Ha? Pumunta ka ron, makikita mo. Hindi ko sinasabi lang yon. Ginagawa ko yon mga kapatid, sa tulong ng Diyos. Hindi ko sinasabi, yung pare, papakainin ka, di ka naman papainumin eh. Oh, di ba? Yung pinakain sa'yo, di ka man matingay. Hindi mo nga masabing pakain eh, baka ni patikim nga, hindi, liit-liit nun eh. Tapos, tanggapin mo kakatawan ni Kristo, ba't ganun ba naman kapayat si Kristo? Hindi naman ganun. Ang liit naman nun, wala ka man lang malasahan dun. Oo. Kaya, bakit magagalit na naman sa akin ito yung mga Katoliko, bukas malalabas na naman sa dyaryo. Ha? May galit na galit sa akin mga kolumnista sa dyaryo eh. Sira raw ang ulo ko. Oo, sige na. Sira na ang ulo ko. Ang tutulan mo yung sinasabi ko kung totoo o hindi totoo. Ayun. Diba? Malapit na eh. Malapit na mga kapatid, iniisip ko. Mahirap. Mahirap maganap na ang tao'y mamamatay sa pestilence na sinasabi ni Kristo. There shall be famines, wars, and rumors of wars, and pestilences. Ayan mga kaibigan, tapos na po yung part 1, may part 2 at part 3 pala ito mga kaibigan. So, idugtong na lang po natin dito yung part 2, no? Para mapanood din yung mga hindi pa po nakapanood. Kasi nauna ko pong in-upload yung part 2, meron po palang part 1, ano? Mga kaibigan. So, idugtong na lang po natin dito para diretso na po ang panuorin ng mga tao. Mga kaibigan, mga babayan. Kaya yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mga kaibigan ay mag-subscribe po kayo bilang suporta po ninyo dito sa ating programang Expose the Truth. Pakishare nyo na po ito. Dahil yung mga pinapalabas po natin, gaya yung mga pangangaral na yan, na nasa Biblia po naman, nakikita naman po natin, totoo po naman, mga kababayan. Ito, pagkumparahin lang natin yung ating mga nalalaman kung alin po yung tama at totoo. So, maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang sa susunod po na atin pong bibigyang reaksyon, video tungkol po sa katotohanan. Hanggang sa muli po mga kapatid.